pag tayo nagpa-practice, pero pagdating doon, bigyan tayo ng magandang katagumpay ng Panginoon, bigyan tayo ng magandang boses. Why? Dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya nga, maunawaan natin na wala pong sa atin. Okay? Maunawaan natin ang lahat ng ito ay biyaya ng Panginoon. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Kaya minsan kapag may magsasabi sa'yo, sis, ganda naman boses mo, sabi mo agad, praise the Lord. Brad, ang ganda naman boses mo, praise the Lord. Sa kanya agad ang balik, para hindi mo na kinuha dito, baka masulog natin yung word eh. Kaya huwag natin masyado iba. Ang galing mo, Liz, talaga, practice ako ng matagal eh. Diba? Malaki ka na sa sarili mo. Pero mga kapatid, yung ating pong ginagawang pag-awit, yung ating ginagawang ministry sa Panginoon, all because of God's amazing grace. Amen. Kaya biyaya lamang po yan lahat ng Panginoon, wala po sa akin. Wala tayong may pagmamalaki. Kasi kung sabi nga ng Bible, for without me, ye can do nothing. A man can receive nothing except it be given him from heaven. Lahat ng ating meron tayo ay hinihingi natin mula po sa ating Panginoon. Kaya handa na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Igalang po natin ang Word of God, iwasan ng daldalan, iwasan ng maging distraction tayo ng preaching ng Word of God. Walang problema mag-amen. Okay? Pero huwag naman tayong magkaroon ng kantsawan. Magkaroon tayo ng pagkakantsawan or asaran. Ang biruan, meron pong lugar. Kapag service po, wala pong lugar dito yan. Okay? Kapag service, makinig, walang problema mag-amen. Mag-behave, sabi ng Bible sa Book of Timothy, behave thyself in the house of God. Kaya mga kapatid, i-disiplina natin ang ating sarili. Huwag natin, lalo na kapag tayo nasa ibang churches, huwag natin dadalhin yung ugaling maritina sa ibang church. Nakakaya. Nakakaya. Nakakaya sa Diyos, unang-una. Kasi sira pa yung pangalan ng pastor at pangalan ng church. Okay? Kaya lagi niyong alahanin na ingatan ang ating testimony. Amen? Kaya handa na po natin mga sarili, especially ang ating sandata, the sword of the Spirit, which is the Word of God, the King James Bible, the Authorized Version, 16:11. Tawagin na po natin ating tagapagsalita, Pastor Alan. Patungan, Pastor. Amen. Diretso na to. Okay, tayo po ay dako sa ating pag-aaral. Okay, tayo po ay tatayo mga kapatid. Hingan ko po kayo magsitayo. Andito tayo sa Book of Jonah. Dalawa pong Jonah ang pag-aaralan natin mamaya ngayon at mamayang hapon. Magandang ating pag-aaral, the great fish and the great fishers of men. Amen. The great fish and the great fishers of men. Ginamit po ang isda ay ginamit at ginamit din yung manging isda. Okay. Tayo po ay dadako dito sa ating pong pag-aaral. Dito po tayo sa Jonah, chapter 1, verse number 17, hanggang chapter 2, verse number 10. Jonah chapter 1, verse number 17, down to verse number, chapter 2, verse number 10. Abot tayo ng chapter 2, verse number 10. Reading ko ulit, Jonah chapter 1, verse 17, hanggang chapter 2, verse number 10. Sahin po natin na sabay-sabay. Verse number 17 ng Jonah chapter 1 hanggang chapter 2 verse number 10. Ready? Nandiyan na po kayo. Say amen. Amen. Sahin po natin. Ready? Begin. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly, and said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and he heard me out of the belly of hell. Cried I, and thou heardest my voice. For thou hadst cast me into the deep, in the midst of the seas, and the floods compassed me about. All thy billows and thy waves passed over me. Then I said, I am cast out of thy sight. Yet I will look
again toward thy holy temple. The waters compass me about, even to the soul. The death closed me round about. The deep were wrapped about my head. I went down to the bottom of the mountains. The earth with her bars was about me forever. Yet hast thou brought up my life from corruption, O Lord my God. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer came in unto thee, into thine holy temple. They that observe lying vanities forsake their own mercies. But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. And the Lord spake unto fish, and it vomited up Jonah upon the dry land. Tayo po'y manalangin. Pagpalang Diyos, amang banal sa langit, salamat po Panginoon sa aming pag-aaral. Patungkol po ito sa kasaysayan truth life story ng inyong ginamit na si Jonah, Panginoon. Siya po ay isang fishers of men. At salamat din po, ginamit din po ang isda. Siya po ginamit po pa kay Jonah upang dalhin po siya sa right place, sa right time, upang magamit po sa mga nangangailangan ng kaligtasan sa Ninive. Lord, we thank you sa aming pag-aaral na ito. Diyos banal na Espiritu, pamunahin niyo po kami. Ikaw ang siyang magturo sa bawat isa po sa amin. Ikaw ang magbigay sa amin ng wisdom and knowledge and understanding, Lord. Kayo na pong gagawa, Panginoon, sa inyong lingkod. Pangunahin niyo po ba ng Diyos ba ng Espiritu? Sa tanging pangalan ng Jesus, Amen. Thank you, mga kapatid. The great fish and the great fishers of men. No? So, makita po natin sa unang kasaysayan na ating mababasa, si Jonah, siya po ay isang propeta. Minor prophet, no? At siya po ay inuutosan ng Panginoon na pumunta sa Nineveh, pero sinuway niya ang gusto ng Diyos. Dumarating sa buhay natin, mga kapatid, na mayroong planong Panginoon sa atin, pero tayo po ay sumasuway. May ipinag-uutos sa iyo ang Panginoon, ay pinag-uutos sa atin ang Panginoon, pero hindi natin sinusunod ang kanyang pinag-uutos. Ganyan po tayo sa buhay ni Jonah. Kaya nakakalungkot po, no? Minsan po dumarating pa kung kailan pa tayo, kung kailan nang mayroong mangyayari sa atin, saka tayo matatauhan. No? Kaya inyong mapapansin dito, no? Sumuway si Jonah sa verse number 3 ng chapter 1. Sabi po dito, but Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. No? Pag ikaw at ako ay lumayo sa kalooban ng Panginoon, pagka tayo po ay outside the will of God, may nangyayari po sa atin. Yeah, right. Na hindi maganda. Amen. Lumabas po siya sa kalooban ng Panginoon. Kaya mayroon pong nangyari sa kanya. Imbis na papunta siya sa tinatawag na Nineveh, pumunta siya sa Tarshish. Kung dito ang Nineveh, dito siya sa kabila. Ha? Praise God! Sabi mo si brother, papuntang Banawi, papuntang Divisoria. No? Papunta tayo, mag-akin ng kaluluwa. Hindi na tayo nag-akin ng kaluluwa. Yeah. Ay, si Jonah eh. Anong nais ng Panginoon kay Jonah? Na yung mga taga-Nineveh ay makakilala sa Panginoon. Sila po ay magkaroon ng pagsisisi sa kanilang sarili sapagkat sila po ay wicked. Nais ng Panginoon na sila po ay mag-repent sa kanilang mga ginagawang kasalanan. At tanggapin nila at pagtiwalaan ng Panginoon sa kanilang puso. Tama. No? Pero hindi po ginawa ni Jonah. Nagmatigas po siya. That's right. Lumayo sa presensya ng Panginoon. Amen. According to the scripture in verse 3.
in the presence of the Lord. In the presence of God. Kaya makita po natin, went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish, sa verse number 3, sabi sa chapter 1. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Dalawang beses binanggit yun, the presence of the Lord. Nire-remind sa atin mga kapatid na ng ating Panginoon, wala ka sa presensya ko. Anak, bumalik ka sa presensya ko. Matagal ka nang wala sa presensya ko, bumalik ka na. Matagal ka na nagbabackside, bumalik ka na. Matagal ka nang hindi na nangangaral ng salita ng Panginoon, mangaral ka na. Matagal ka nang hindi nagpapagamit sa Panginoon, magpagamit ka na. Kailangan po, pinarimind sa atin ng Panginoon. Twice na binanggit po ng Panginoon. Dito sa verse number 3. From the presence of the Lord. At the last verse, at the last passage, from the presence of the Lord. Second times, bakit po pinapa-remind sa atin mga kapatid? Kasi tayo po ay minsan po sa ating buhay mga kapatid, nakakalimot po tayo. Nakakalimutan natin yung presensya ng Diyos. Araw ng linggo, nasaan ka? Ito yung presensya ng Diyos. Pag araw ng linggo, ang presensya ng Diyos nasa tahanan niya, mga kapatid. Pero maraming Kristiyano wala na po sa tahanan ng Panginoon. Yung presensya ng Panginoon wala sa kanila. Hinihikayin ng Panginoon, pinaparimay ng Panginoon, yung presensya ng Panginoon nasa kanyang tahanan. Ayaw bumalik sa Panginoon, gusto sa kasalanan. At manatili sa kasalanan. Kaya ito po nangyari po kay Jonah, mga kapatid. Nasa outside the will of God. Hindi inside the will of God. Kaya inyo mapapansin ano nangyari po. May nangyari hindi maganda kay Jonah sa mga pagkakataon na ito. Ano sinabi dito sa verse number, sabi dito sa verse number 4, and the mount, dito po sa verse number 4, but the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Kaya yung sinasakyan niya po na ship, ay makikita po natin, merong kumilos ang Panginoon doon sa sinasakyan niya. Nandun po yung hampas ng alon ng dagat, at yung ship na yun, ay kulang na lang, masira, broken. Sabi diyan, sabi sa shipmaster came to him and said unto him, what meanest thou, O sleepest? Arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us that we perish not. Mismo, imbis na yung, alam niyo po, imbis na may mga Kristiyano, unbeliever pa nagsasalita sa kanya, tumawag ka sa Panginoon. Shame on you. Imbis na tayo mismo, tatawag tayo sa Panginoon natin, inuutosan pa tayo na unbeliever na tumawag tayo sa Panginoon natin. Right. Tignan niyo yung shipmaster, tawag ka sa Diyos mo, para mapakinggan tayo at di tayo mapahama. Alright. Di ba nakakahiya yun? Mismo yung unbeliever pa ang ginamit para ikaw ay tumawag sa Diyos. Imbis na ikaw at ako tatawag sa Diyos na tayo meron Diyos na nakikinig at sumasagot ng ating panalangin, meron pang instrumentong ginamit ng Diyos, yung unbeliever pa para tumawag sa Panginoon natin. Kasi minsan tayo po, ayaw na natin tumawag sa Panginoon. Nagiging mayabang na tayo. Kala natin, kaya na natin. Gamit mo yan. First. Nangyayari. May gagamitin pa ang Diyos para i-remind tayo. Wala ka na sa presensya ng Diyos. Hello? Wala ka na sa presensya ng Diyos. Tumawag ka sa Diyos. Amen. Nakakalungkot po. Yan po nangyayari sa buhay natin isa, no? Preach on. Kaya hindi na natin ginagamit ang Jeremiah 33:3. Hindi na natin ginagamit ang Matthew 11:28. Call unto me, and I will answer thee, show thee great and mighty things which thou knowest not. Come unto me, and I will answer thee, come unto me. Holy, labor and heavy laden, and I will give you rest. No? Hindi na natin ina-apply. Kaya pinapaalala tayo ng Panginoon. Thou, no? Remember,
yung presensya ng Panginoon sa verse 3, sabi niya, no? Na kinakalimutan natin yung presensya ng Panginoon. Nawawala na. Yung sinasabi diyan na verse number 3, no? No? From the presence of the Lord. Presence of the Lord. You're outside in the presence of the Lord. We are outside in the presence of the Lord. Kasi si Jonah ay outside in the presence of the Lord. That moment na siya po ay umalis papunta po ng Tarshish, imbis na papunta ng Nineveh. Ayaw ng Panginoon dun sa Tarshish kasi hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Ginigit pa natin, pinipilit pa natin yung sarili natin papunta sa Tarshish. Doon sa hindi kalooban ng Panginoon. At wala yung presensya ng Panginoon doon. Doon ka dinadala sa presensya ng Panginoon, pero ayaw mo pa. Doon tayo dinadala ng Panginoon, pero ayaw natin. Kaya nangyayari, wala na tayo sa presensya ng Panginoon, meron pang hindi nangyayari sa ating maganda. So makita po natin, sabi sa verse number 7, and they said, every one of this fellow come, and let us cast lot, that we may know for whose cause is evil. Tingnan niyo po, nagkaroon ng trouble sa verse number 7. Kaya nangyari mga kapatid, tayo pa ang nagiging cause ng trouble. Pag ikaw at ako lumayo sa kalooban ng Panginoon, tayo pa nagiging cause ng trouble. Nadadamay pa yung mga ibang tao. Pag ikaw at ako lumayo sa kalooban ng Panginoon. Sa verse 8, nakita niyo po, then said they unto him, tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon? What is thine occupation? And whence thou comest thou? What is thy country? And what people art thou? No? So sinasabi ng mga tao sa kanya, sabi mo sa amin, saan ka nakatira, taga saan ka? Anong trabaho mo? No? Anong dahilan kung bakit nangyayari sa atin ito? So maraming tanong sa kanya. Pero anong sagot niya? And he said unto them, I'm an Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven. Ang ganda po nito. No? Na sinabi niya, ako ay may takot sa Diyos. Salamat mga kapatid, si Jonah may takot sa Panginoon. At yung mga nagbabackslide, lumalayo sa Panginoon, kung wala kang takot, magkaroon ka ng takot sa Panginoon. Kailangan na po natin mga kapatid, pag malayo na tayo sa Panginoon, meaning wala ka ng takot sa Diyos. Lumalayo ka na eh. Nakakalungkot na po yan sa buhay ng Kristiyano. Pag malayo ka na sa Panginoon, wala ka na sa presensya ng Panginoon, nag-cause ka pa ng trouble, ng problema sa ibang tao. At ikaw ngayon, mga kapatid, no? Ang nangyayari sa iyo, no? Nangyayari mga kapatid, yung word dyan, na binanggit ko dyan, no? Sa verse number 8, meron ka pang nagagawa, no? Sabi nila, no? For whose cause, nagkakaroon ng cause, is evil is upon us. No? And he said unto them, I am not Hebrew. So, nakawalan ka na ng takot. Ibalik natin yung takot natin sa Panginoon. Kasi pag wala ng takot tayo mga kapatid, nagkakaroon na ng trouble ang buhay natin. Salamat si Jonah, bumalik sa kanyang takot sa Diyos. I'm a Hebrew. I fear God. Sabi sa verse number 9, the God of heaven, which had made the sea and the dry land. Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, why hast thou done this? No, takot na po yung mga kasama niya, yung mga nakakasama niya sa barko. Bakit ito nangyayari sa atin? For the men knew that he fled from the presence of the Lord. Biruin mo, pati yung mga tao alam niya na siya po ay wala na sa presensya ng Panginoon. Kalungkot po, no? Isa po tayo, pag wala na yung kapatiran natin sa church, nagkakaroon tayo ng tinatawag na yung isip natin, yung
binibigyan tayo ng Panginoon, ay bakit wala na si Brad? Wala na si kapatid? No? Nakukuha na ano natin yung presensya niya, wala na. Wala na yung presensya ng Panginoon sa kanya. Lumalayo na eh. Ganun po nangyayari mga kapatid. Subukan mo na ikaw ay lumayo dito, manalaman ng mga kapatiran, wala na yung presensya sa iyo ng Panginoon. Yung discernment na sinasabi ko. Yung discernment. Binibigyan tayo ng discernment ng Panginoon. Bakit si kapatid, hindi na natin nakikita at nakakasama dito? Bibigyan ka ng discernment ng Panginoon. Bakit? Wala ka ng takot sa Diyos. Nagkukos ka ng trouble. Wala ka na sa presensya ng Diyos. So ano mangyayari? Kapatid, nagkakaroon ng discernment ng mga kapatiran na kasama mo. Kasi wala na, iba na eh. Iba na ang takbo ng buhay ng Kristiyano mo. Wala nang direksyon, wala nang tama sa direksyon. Wala nang takot sa Diyos, nagkukos ng trouble, di ba? Tapos, wala na sa presensya ng Diyos. Kaya ikaw ngayon, at tayo pagka lumayo tayo sa Panginoon, ano mangyayari sa atin? Wala na. Hindi na maganda ang mangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Kaya it's about time, pag lumayo ka sa Panginoon, bumalik ka na kagad. Huwag na kagad maglayo-layo ka. No? Tingnan niyo po mga kapatid, pati yung mga unbeliever na to, nakaka-discern. Yung presensya ng Diyos kay Jonah, wala na. That's right. Ang sabi pa dito sa verse number 11, then said they unto him, what shall we do unto thee? Anong gagawin namin sa iyo? Sabi niya sa verse number 11, that the sea may become unto us, para yung hampas ng alon ng dagat ay kumalma. For the sea rolled and was tempestuous. No? Napakalakas. And he said unto them, eto nagsalita na po si Jonah, take me up and cast me forth into the, sabi niya, no? Cast me forth into the sea. So shall the sea become unto you. For I know that for my sake this great tempest is upon you. No? Tingnan nyo, nalalaman na po ni Jonah na dahil sa kanya, nangyayari yun. Once tayo po yung malis, mga kapatid, malalaman natin tayo po yung ginagamit para may mangyari sa ibang tao. Yan po nangyayari mga kapatid, no? Ano ginawa? Kinuha po siya, iangat siya, tapos ano pa sabi niya sa verse number 12, sabi sa verse number 13, sabi niya sa verse number 13, nevertheless, the men rowed hard to bring it to the land, but they could not, for the sea rolled and was tempestuous against them. Wherefore they cried unto the Lord, and said, we beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood, for the O Lord has done as it pleased thee. Ano po nangyari, mga kapatid? Tumatawag na sa tamang Diyos yung mga tao. Napansin nyo, Lord na tawag. Kanina yung shipmasters, tumawag ka sa Panginoon mo. Pero itong mga kasama niya na ngayon, sabi niya, O Lord, makikita nyo dito mga kapatid, no? Meron nang nangyari po doon sa mga tao, nakilala nila ang Diyos na totoo. Sabi diyan sa verse number 13, no? Sa 14, sabi diyan, wherefore they cried unto the Lord, yung Diyos na tama ng kanilang tinatawagan, and said, we beseech thee, O Lord, panay Lord, we beseech thee, let us not, no, perish for this man's life. Huwag kami mapahamak sa buhay ng taong ito. Let us not perish from this man's life, and lay not upon an innocent man, for the, O Lord, tatlong beses pinanggit mo yung O Lord, has done as it pleased thee. So they took up Jonah and cast him forth into the sea. And the sea ceased from her raging. Then the men feared the Lord exceedingly, and offered a sacrifice unto the Lord, and made vows. Nakita niyo po, meron pong nangyari po na maganda sa tinayagis na po si Jonah,
No, sabi diyan, so they took up Jonah and cast him forth into the sea. Ano nangyari? Kumalma ang dagat. Sa verse number 15, and the sea ceased from her raging. Then the men, nang nakita nila kumalma na, nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Verse number 16, sinabi diyan, no, nagkaroon na rin ng takot yung mga taong kasama niya. Meaning mga kapatid, nakakilala sa Panginoon. Nakilala nila yung totoong Diyos na kanilang tinatawagan. Mga kapatid, ganyan po ang nangyayari. Ginagamit din po tayo mga kapatid. Pag tayo po ay nagbalik loob sa Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon para makakilala ang ibang tao. Nagbalik loob na si Jonah eh. Kasi sabi niya, iakis niyo ako, dahil ako ang cause niya. Inaamin niya na siya ay makasalanan. Siya ay may kasalanan eh. So sinabi dito mga kapatid sa verse number 17, ito na po yung ating text. Now the Lord had prepared a great feast. No? So point number 1, the feast was prepared. Okay? So nandun yung scent. Yung pagbibigay o pagsugo ng fish kay Jonah. The fish was prepared. Sabi niya sa verse 17, now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Kapatid, pag dumating yung pagkakataon na tayo po ay ang isang Kristiyano na lumayo sa Panginoon at nagbalik loob, may inihahanda para sa Kanya. Pag ikaw at ako ang nag-backslide, lumayo tayo sa Panginoon, may inihahanda para sa atin. Kaya wag po natin hayaan mga kapatid yung mga Kristiyanong na lumalayo sa Panginoon ay magtagal sa kanilang ginagawa. Nawawala sila sa presence ng Panginoon. Nagkukos ng trouble sa ibang tao. Nawala na yung takot sa Diyos. No? Makikita natin, yan po yung nangyayari po, mga kapatid. At pagka tumawag sa Panginoon, ano nangyayari? Pag lumalayo ka na sa Panginoon, pag tumatawag sa Panginoon dahil sa kasalanan, hindi ka na sasagutin. Dahil kasi sa kasalanan mo. Pag hindi ka nagbalik loob, doon ka sasagutin pag nagbalik loob ka. Kailangan magbalik loob siya. Kaya si Jonah nagbalik loob mga kapatid. No? Yung presence ng Panginoon nando po. That he fled from the presence of the Lord. Pero makita niyo sa verse 10, no? The presence of the Lord because he had told them. At dito sa verse 17, now the Lord had prepared a great feast to swallow up Jonah. May ginamit ang Panginoon na great fish. Sino ang gagamitin mga kapatid dito sa lugar ng Marikina? Walang iba tayo. May inihahanda. No? Ikaw yung Jonah, kapatid. Dito sa Marikina City, ikaw yung Jonah. Na gagamitin ng Panginoon. Para yung mga isda dito mga kapatid, ikaw yung tatawagin great na tinatawag na fishermen of ano yung sinasabi? Fishers of men. Tayo yung fishers of men. Kung may great fish, meron ding great fishers of men. Kung may ginamit na isda, may gagamiting manging isda. Ginamit yung isda kay Jonah, gagamitin rin si Jonah para yung mga Nineveh, yung mga taga-Nineveh, makakilala sa Panginoon. Okay, may plano ang Panginoon, mga kapatid. So number 1, the fish was prepared. And the fisherman was prepared. Sinugo ko siya. God prepared the fish. And God prepared Jonah. Ano po sabi ng verse number 2? Chapter 2, verse number 1. Then Jonah prepared unto the Lord his God out of his fish belly. No? Nanalangin po si Jonah doon sa loob ng fish belly. Ano sabi niya? I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and He heard me.
out of the belly of hell, cried out, and I thou heardest my voice. No, nananalangin na po siya, pero ang Panginoon nakikinig. Mga kapatid, inihanda na po. Dito po sa Marikina, inahanda tayo. Kung wala tayong prayer meeting, paano makakakilala ng mga tao dito? Kung wala po doon prayer meeting, upang maabot natin yung mga loved ones natin sa kaligtasan, paano po sila makakilala sa Panginoon? Preparation, mga kapatid, inihanda tayo ng Panginoon. Hindi po tayo magkakaroon ng victory sa ating anniversary kung wala tayong preparation. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng victory sa ating services kung wala tayong preparation. Yung sarili natin, hindi natin ihanda. Pagpunta tayo sa church, ihanda ba natin puso natin para makinig na sa salita ng Panginoon? Good question. Pag pupunta ba tayo sa church, ihanda ba natin ang ating mga sarili na maglingkod sa Panginoon? Pag pupunta ba tayo sa church, ihanda ba natin ang ating mga isipan para maintindihan ang plano ng Panginoon sa buhay natin? Kailangan po natin, mga kapatid, the feast was prepared. Also, the fishers of men. Inihanda po silang dalawa. Kasi kung hindi po inihanda yung fish, hindi rin po ihanda si fishers of men. Inihanda po sila parehas. So, inihanda po. God had a plan for the fish and God had the plan for the fishers of men. Ikaw ay inihanda dito sa Marikina. Hindi lamang po si Pastor Alan ang inihanda rito, but lahat po tayo. Amen. Hindi lang po ilan. Lahat po tayo dito na nakakilala sa Panginoon. Ang gawain ng Panginoon ay para sa lahat sa mga Kristiyano na nakakilala sa Diyos. Hindi po ang ilan lang. So makita natin yung word na makikita natin dyan sa verse number 17. Swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Pero nandun yung preparation sa verse 17. Now the Lord had prepared a great fish. Kung may hinihandang isda, may hinanda na manging isda. Hinanda yung manging isda, walang iba, tayo yun. Dito sa Marikina, pag walang inihandang manging isda, paano makakakilala ang mga tao dito? No? Hindi tayo, wala tayo dito, mga kapatid, kung walang inihandang manging isda. Hindi makakakilala ang iba sa atin dito kung walang nangisda. Ako 1995, kung wala pong nangisda sa akin, wala pong nag-invite sa akin sa church para umattend. Papasalamat po, ginamit po yung aking classmate, si Sister Leia Brunyosa. Kung hindi po inimbitahan sa church, hindi ako makakilala sa Panginoon. Salamat yung classmate ko, mayroong puso para ako'y makakilala sa Panginoon. Kaya, sabi ko sa Panginoon, salamat, ginamit ko yung aking classmate, Panginoon. At sa bawat isa sa atin dito, may ginamit para sa atin. Praise the Lord. Amen. No? Sila yung mga fishers of men. No? Katulad ni Jonah na ginamit para sa Nineveh. Okay? So point number 1, the fish was prepared, the fishers of men prepared also. Number 2, the fish was punctual. So makita natin ang isda, nasa tamang oras. Pero nyo, nang tinapon po si Jonah sa sea, no? Saktong-sakto, shoot na shoot. No? Talagang pagtapon kay Jonah, sa tamang oras, yung isda, nakabak para masalo si Jonah, no? Ng kanyang mouth. So, tamang oras, mga kapatid. Ginamit sa tamang oras si Jonah, at ginamit din po yung fish sa tamang oras, yung fish kay Jonah, at ginamit din po si Jonah sa tamang oras para sa Nineveh. Amen. May tamang oras, mga kapatid.
sa bawat tao at sa mga bawat bagay. Ito yung tamang oras na ginagamit tayo. Praise the Lord. Ito yung tamang oras na ikaw at ako nandito sa church. Ang oras na sinasabi dito mga kapatid, na kailangan yung ating oras ay samantalahin. Redeeming the time because the days are evil. Time is gold. No? Time. Sabi ng ang ibig sabihin ng redeeming the time ay kailangan natin samantalahin ang oras. Huwag po nating hayaan yung oras masayang. Katulad po ng oras na si Jonah ay kay ano yun po ng isda, no? Saluhin ng isda ng kanyang mouth. The fish was punctual, no? Ang isda ay nasa tamang oras. Right place at the right time. Tama? Amen. Right place at the right time. Amen. Tamang lugar sa tamang oras. Yeah. Mga kapatid, nilalagay tayo ng Panginoon sa tamang lugar at sa tamang oras. Ito yung tamang lugar. Amen. Na ang presensya ng Panginoon ay nandito. Saka sa tamang oras, nandito ka at sa tamang lugar na ang presensya ng Panginoon ay nasa iyo, nasa atin. Amen? Was available for good for God to use him. No? Mapapansin po natin, no, sa verse number 2, basahin po natin dito sa verse number 2 ng chapter 2, verse number 2, Jonah chapter 2, verse number 2, and said, I cried by reason of my affliction unto the Lord, and He heard me out of the belly of hell. Cried I, and Thou heardest my voice. So, ibig sabihin mga kapatid, meron pong nakikinig sa panalangin ni Jonah. So, nakita niyo yung presensya ng Panginoon, nandun na. Pero nang wala po siya sa Panginoon, yung presensya ng Panginoon, wala sa kanya. Salamat kung ikaw at ako ay nandito sa tahanan ng Panginoon, nandito yung presensya ng Panginoon. Amen. Narinig niya ang iyong tinig. Amen. Narinig niya yung iyong mga sinasabi sa iyong puso, yung panalangin mo. Available. Si fish, available din si Jonah. No? Right place at the right time. Tamang lugar sa tamang oras. No? Available ang fish, available na rin si Jonah. So makikita natin mga kapatid, sinabi niya sa verse number 4, sa number 3, For thou hast cast me into the deep, into the midst of the sea, and the floods compassed me about. All, sabi diyan sa verse 3, all thy billows and thy waves passed over me. Then I said, I come cast out of thy sight, yet I will look again toward thy holy temple. So, ano pinapakita dito mga kapatid? Si Jonah, nagbalik loob sa Panginoon. No? Nakita natin, the fish was punctual. Naging punctual din po sa tamang oras. Yung kanya nga pong pagbabalik loob sa Panginoon. Sabi dito sa verse number 4, no? Then I said, I am cast out of thy sight, yet, no? Wala na yung cast out of thy sight, wala siya sa presensya ng Panginoon. Pero sabi diyan, yet I will look again toward thy holy temple. Yung isip niya, bumalik sa tama. Inisip niya na ngayon, yung pag-worship sa Panginoon, holy temple. No? I will look again toward thy holy temple. So, nakita po natin yung kanya nga pong character dito. Maayos na. Sa verse number 4. So, kita natin yung punctuality ng isda at punctuality ni Jonah. Sa verse number 2 to 4. Sa verse number, dito na tayo sa verse 5. Point number 3. The fish was purposeful. The fish was purposeful. Number 1, the fish was prepared. The fish was prepared and the fishers of men was prepared. No? Si Jonah rin. Prepared din po siya. The fish was punctual and Jonah was punctual.
The fish was purposeful. Ano ibig sabihin, pastor, ng purposeful? Single-minded. Meaning tapat. Meaning matapat. So, makikita natin yung katapatan ng isda. No? At maging ang katapatan ni Jonah. Nagbalik na po yung kanya nga pong katapatan sa Diyos. Makikita po natin yung nangyari po dito. No? Pag sinabi kasing single-minded, yan po ay truthful, honest, matapat. No? Did what God wanted him to do. Ginawa niya ang nais ng Diyos na gawin niya. So, yun po yung makikita po natin kay Jonah. No? Did what God wanted him to do when he wanted it done. No? Ginawa niya ang nais ng Diyos na gawin niya noong gusto niya itong gawin. No? Kung ano yung gusto niyang gawin ngayon, ginagawa niya dahil sa Panginoon. Yun po kagandahan doon, meron na siya pong katapatan. Kaya sabi dito sa verse, makita po natin sa verse number 5, the waters compassed me about, even to the soul. The depth closed me round about, the weeds were wrapped about my head. I went down to the bottoms of the mountains, the earth with her bars was about me forever. Yet as thou brought up my life from corruption, O Lord my God. Tumatawag na po siya. Mismo siya na ang tumatawag sa Panginoon. Hindi na siya sinasabihan pa, oh, tumawag ka sa Diyos, katulad ng shipmaster. Minsan kasi, di ba, tayo, no? Yung dating mahilig ka sa Panginoon, ikaw na mismo tumatawag. Pero nung wala ka, meron pang nagsasabi sa'yo, nagpapala sa'yo, tumawag ka na sa Diyos mo. Dapat ikaw mismo, pagka nasa tayo, tawag tayo sa Panginoon. Hindi yung sasabihan pa tayo ng ibang tao na tumawag tayo sa Panginoon. Ikaw na mismo, tayo na mismo. Oh, nakakalungkot po, nangyayari po yun sa atin, minsan tayo pa yung sasabihan eh. No? Hindi tayo magsasabi. Kaya nakakalungkot po yan sa Kristiyano pagka nawala na po sa presensya ng Panginoon. Pero salamat sa punto na ito, nagbalik loob. Tumawag na po mismo si Jonah sa Panginoon. Kaya sinabi sa verse number 6, no? O Lord my God. Parang kanta eh, no? O Lord my God. No? Tumatawag na po siya. Eh, nung dito sa chapter 1, verse number 6 eh, yung shipmaster, di ba? Tumawag ka sa Diyos mo. Ngayon dito, tumatawag na siya mismo. Sa chapter 2, verse number 6. When my soul fainted within me, I remember the Lord. No? Naaalala niya ng Panginoon. Pero nung wala pa siya sa presensya ng Panginoon, naalala kaya niya ang Panginoon. Good question. Pag tayo minsan nawawala sa presensya ng Panginoon, naalala kaya natin ang Panginoon. Good question. Pag nagbabackslide ka na, naalala mo po ba yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo? Richard, come on! Niligtas. Hey! Hello, niligtas ka ng Panginoon, naalala mo po ba? Yeah! Praise God! No? Binago ka ng Panginoon, naalala mo pa ba? Tama! No, pinapaalala ng Panginoon kay Jonah kung paano siya binago ng Panginoon, kung ano yung dating Jonah na nasa Panginoon, bumalik na. No? Bumalik yung kanyang first love sa Panginoon. Wow! Okay! No, yung first love niya, binalik niya sa Panginoon. Kaya sinabi dito sa verse number 7, no? Sabi diyan, when my soul fainted with me, I remember the Lord. Wow! Naalala ko ang Panginoon. Pero nung wala ka sa Panginoon, nung ikaw ay lumalayo sa Panginoon, di mo na naalala ang Panginoon. Pero dito tumatawag na siya sa Panginoon, sabi niya na, O Lord my God, when my soul fainted with me, I remember the Lord. And my prayer came in unto thee, into thy holy temple. No? Alam yung sweet, yun yung sweet memories. No? Maganda yung sweet memories mo na kasama mo palagi ang Panginoon sa church. Kasama mo ang mga kapatiran sa church. Hindi ka nawawala sa presensya ng Panginoon. May takot ka sa Diyos. Hindi ka pa nakakakos ng trouble sa ibang tao. No? Yun ang maganda mga kapatid.
At makikita po natin, hindi ka lumalayo sa kalooban ng Diyos. So makita po natin yung point number 3. The feast was purposeful. Naging matapat na po siya dito. Single-minded na ang kanyang isip. Kailangan ko nang magpakatapat sa Panginoon. Kailangan ko nang bumalik sa Panginoon. Kailangan ko nang gumising sa katotohanan na kailangan ko ang Panginoon diyang sa akin. Hindi, wala ako magagawa. No? Single-minded na siya eh. Yung katapatan niya, binalik niya na po sa Panginoon. Truth, honest na siya. No? Did what God wanted him to do. Ginawa niya po ang nais ng Diyos na dapat niyang gawin. How about you, kapatid? Ginagawa mo ba ang nais ng Diyos na para gawin mo sa iyong buhay? Sa atin, mga kapatid, kung ano ang plano ng Panginoon sa atin, ano ba ang plano ng Panginoon sa buhay mo? Ginagawa ba natin yung plano ng Panginoon sa buhay natin na gusto ng Diyos na para sa atin? Ganun si Jonah, mga kapatid. Salamat. Nagkaroon ng transformation sa kanyang buhay. No? Masinin natin sa verse number 8. They that observe lying vanities, no, forsake their own mercy. But I will, take note, verse number 9. But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. Nagpapasalamat po siya, no, sa Panginoon. Malaking bagay po yung sinabi po niya dito, with the voice of thanksgiving. I will sacrifice unto thee. Meron ka na bang ginawang sakripisyo sa Panginoon? Meron na ba tayong ginawang sakripisyo? Si Good question, French. may ginawang sakripisyo. Come on, French. Woo! Alam niyo po ba ang taga Nineveh, ayaw niya ang pumunta doon dahil galing siya sa mga tao na doon. Right. Pero nagsakripisyo siya. Amen. Ayaw niya pumunta doon dahil ayaw niya yung mga taga roon. Pero salamat, nagsakripisyo po siya. Praise the Lord. How about you? Good. Magsakripisyo ka sa pangangaral ng salita ng Diyos. Come on. Wala na minsan yung sakripisyo sa atin, marami na tayong dahilan. Yeah. Malapit na ang ating anniversary, wala tayong sakripisyo. French. Bigay natin yung ating mga tea. Ano yung mga tea? Talents. Awit ka sa Panginoon, may talento ka eh. Amen. Umaawit ka na makamundong, mas gusto mo ba yun? Oh. Kristiyano umaawit. Pero worldly. Science. Makalungkot na, mayroon pang pastor umaawit ng worldly. Tama. Hindi po maganda yung umaawit ng, ikaw ay pastor, umaawit ka ng worldly, hindi po maganda yun. Tatanda. Pastin ako. Patay tayo. Hindi tayo pepeling gano'n, mga kapatid. You need the Lord, preacher. Pastor ka, tapos aawit ka ng worldly song. Alenta. Nakakaya po yun sa Panginoon. Yeah. Pastor ka, uminom ka ng alak. Hey. Look. Nakakaya sa Panginoon. Pastor ka, nang bababae ka. Nakakaya sa Panginoon. Ha? Kapatid, pero salamat si Jonah, nagsakripisyo. Huwag po natin hayaan, mga kapatid, na mawala yung sakripisyo. Sakripisyo natin, bigyan natin sa Panginoon. Ano sabi ng Romans chapter 12, verse number 1? Ano sabi po? Therefore, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ano in verse number 2? And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. No? Meron tayong dapat sacrifice. Sakripisyo. Present your bodies a living sacrifice. Present your bodies a living sacrifice. Pero marami na po, hindi na po binibigay yung kanilang present body as a living sacrifice. Ginagawa sa body. Ye are bought with a price, therefore glorify God in your body. Ye are not your own. Amen. Palagi kong binabanggit po yung mga kapatid, yung katawan mo at katawan ko, hindi natin dito pag-aari. Ibigay po natin ito as a living sacrifice sa Panginoon. No? Nakakaya po kung ibinibigay mo yung katawan mo sa mga mundong bagay.
May mga Kristiyano pa nagtitiktok. Oh! May mga Kristiyano pa nagsusumba. Hey! Oh, may mga Kristiyano na kung sasayaw pa sa Facebook. Ibigay mo yung katawan mo sa Panginoon. Amen. Yung katawan na yan, hindi yan sa iyo, hindi mo yung pag-aari. Mga isang araw, kunin niya ng Panginoon yung katawan na meron ka ngayon. That's right. Dahil hindi na nakakalugod sa Panginoon yan. Tama. No? Nakakaya po sa Panginoon, tayo mga Kristiyano, mga kapatid, living sacrifice. No? The feast was purposeful. Single-minded po siya. Si Jonah, mga kapatid, nagpakatapat na siya dito, mga kapatid. Ayaw niya na mawala sa sentro ng kalooban ng Panginoon. Ayaw niya na mag-cause ng trouble. Ayaw niya na mawala yung takot niya sa Diyos. Pero salamat, binalik po ng Panginoon ang mga bagay na yun. Yung presensya ng Panginoon, nasa kanya na ulit. No? Hindi na siya nag-cause ng trouble sa mga tao. No? Pangatlo, may takot na siya sa Diyos. Nagbalik loob siya. Praise the Lord. Amen. Yun yung makikita natin, mga kapatid, single-minded na siya eh. Matapat na siya eh. Honest na, nandun yung honesty niya. Truthful niya, nandun na rin. So makikita po natin yan dito sa verse number 10, sa last verse, no? Na ating text. And the Lord spake unto the fish, no? And it vomited out of Jonah upon the dry land. Ang plano ng Panginoon ang nasunod. Hindi ang plano ng tao. Once na ikaw, kapatid, ay sumunod sa plano ng Diyos, Amen. ikaw ay mapapabuti. Magiging maganda ang takbo ng buhay mo. Yes, sir. Sapagkat ang plano ng Diyos ay hindi plano ng tao. Amen. Ang plano ng tao ay hindi plano ng Diyos. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, nandito na yung single-minded ni Jonah. Binigay niya na po ang kanyang isipan, ang kanyang puso. No? And the last, dito makikita natin, the fish was polluted. Polluted. No? Nawala na po yung tinatawag na sick. No? Yung rebellious po, nawala na rin po sa kanya. No? Makita po natin, minsan po dumarating po, pagka wala tayo sa Panginoon, nandun yung disobedient. Yeah. Hindi lang disobedient, rebellious. Minsan nagiging rebelde na rin tayo. Para tayong unbeliever. Pero hindi naman tayo unsaved. Dumarating yung unbeliever na ano natin, buhay natin. Para tayong unbeliever. Wala tayong pinagkaiba sa mga unbeliever. No? Yung nga lang, saved tayo. Dumarating kasi old nature eh. So makita po natin, yung sinful person natin bumabalik, yung rebellious person natin bumabalik, yung disobedient person natin bumabalik, yung bitter person bumabalik. Pag tayo po ay wala na sa presensya ng Panginoon. Pero salamat mga kapatid, no? Yung fish at saka yung fishers of men naging single-minded, no? At hindi na polluted. Hindi na po siya polluted. Hindi kagaya nung tayo po ay wala na sa Panginoon. Mapupulyot tayo ng mga makamantong bagay. Lalayo tayo sa presensya nito. Ano mangyayari sa buhay natin? Wala. Sisira. Tingnan niyo po yung mga lumayo sa Panginoon. Agang nalolo siya. Marami na tayong mga kapatid dito na lumayo na sa Panginoon. Yeah. Tingnan niyo yung buhay nila. Kumpara ngayon sa buhay mo. Malayong malayo. No? Malayong malayo. No? Ang buhay ni Naomi, ano ba naging ng buhay ni Naomi? Lost his beauty. No? Na-lost yung kanyang beauty. Agang nalolo siya. No? Maaga po magiging matured ang isang taong wala na sa presensya ng Panginoon. Okay? So, makita natin, bumalik. Number 1, presensya ng Diyos, bumalik sa kanya. Number 2, hindi siya nag-focus ng trouble sa mga tao. Maganda yung testimony. Dahil nakakilala sa Panginoon, yung mga taga-Nineveh. Kung babasahin natin ang chapter 3, mamaya, yung continuation ng aking sermon. Yung makikita natin, yung tinatawag na fear of God. Yung fear of God, nagkaroon na siya.
Takot. Bumalik yung takot niya sa Diyos. Amen. Pag Kristiyano ka talaga, babalik yung takot mo sa Yes! Diyos. Amen! Babalik ka sa Diyos. Mga kapatid, dahil ikaw ay anak ng Diyos. Amen! Except na lang kung hindi mo talaga tinanggap ang Panginoon, talagang mawawala ka ng takot sa Diyos. Pero salamat sa Panginoon, bumalik ka sa takot mo sa Diyos. Meaning, anak ka ng Diyos. Mga kapatid, wag po natin hintayin na mangyari sa atin, mga kapatid, yung nangyari kay Jonah. Maganda po, mag-get right with God tayo. Kung tayo po'y lumalayo sa presensya ng Diyos, tayo ay nagkukos ng trouble, tayo ay wala nang takot sa Diyos, ibalik natin yun. Go back to the Bible. Yes, balik natin yung ating unang pag-ibig sa Panginoon. Tayo po ay diyan magtapos, manalangin po tayo. Panginoon na nasa langit, salamat po Panginoon sa buhay po ni Jonah. If there is great fish na ginamit mo, there is a great fishers of men. Na ginamit mo si Jonah, Panginoon. Sa umagang ito, tunay na dumarating sa buhay ng Kristiyano na kami po ay nawawala sa inyong presensya pag kami po ay lumalayo sa inyong kalooban. Tulungan niyo po kaming paalalahanan palagi, Panginoon, ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, pinaalala niyo po kay Jonah na hindi po dapat niya gawin at hindi rin dapat namin gawin na kami tumakbo sa plano niyo po para sa buhay namin. Dumarating sa buhay namin minsan yung plano namin ang nasusunod, hindi ang plano mo, Panginoon. Pero salamat, nagbalik loob si Jonah. Salamat po, Panginoon, may mga Kristiyano nagbabalik loob na ang plano mo ang gusto masunod sa kanilang buhay. Tulungan niyo po yung mga kapatid namin na nagbabalik loob na ang plano mo ang masunod sa kanilang buhay. Salamat din po, Panginoon, na pinapaalalanan mo po kami pag kami po'y lumayo sa iyo, mayroong nangyayari, nagkokos kami ng trouble, ng problema sa ibang tao. Ayaw po namin mangyari yung Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng single-minded. Magkaroon kami ng honesty, truthful sa aming mga buhay Kristiyano, Panginoon. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na magkaroon ng takot, Panginoon. Paalalahanan niyo po kami palagi na mayroon kaming takot dapat sa inyo, Panginoon. Takot kami, Panginoon, pag wala po kayo sa aming buhay. Kailangan po namin kayo, Panginoon. Pagaya ni Jonah, Panginoon, nagkaroon po siya ng takot muli. Binalik niyo po muli yung takot sa kanya. Sapagkat nung lumalayo siya sa inyo, wala na po siyang takot, Panginoon. Pero salamat, pinaalalahanan po siya ng ibang tao at tumawag sa iyo, Panginoon, at muling tumawag si Jonah, Panginoon. Salamat po, Panginoon, pinakita niyo po sa amin na kailangan po namin palaging tumawag sa inyo, Panginoon, para maalala po namin ang aming sarili na kailangan po namin kayo at kailangan namin kayo katakutan. Salamat po sa aming natutunan sa buhay po ni Jonah, Panginoon. Salamat po at binabalik po namin, Panginoon, ang papurit pasasalamat sa inyo. Ito po ay paalala sa amin na hindi po kami mawala sa inyong kalooban, sa inyong presensya, Panginoon, habang kami po ay nananatili dito sa ibabaw na lupa. Kailangan po namin palagi kami nasa center of your God's will, Lord. Thank you very much, Lord. At binabalik po namin ang papurit pasalamat sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, dyan po tayo magbukas, mga kapatid. Tayo po'y dadao sa ating pagbibigay. Okay. Tawagin natin ang kapatid na dito sa ating operatory prayer. Amen. Salamat sa Panginoon sa mensahe. Napakaganda po. Yan po, konting ano lang po, naisip ko yung dating na nag-backslide ako. Nagkaroon talaga ng, pag naglumayo ka talaga sa Panginoon, nawala na yung takot mo sa Panginoon. Nandun talaga yung nagkukos ka ng trouble sa ibang tao. Kasi naalala ko rin noon na unbeliever, may nagsabi sa akin na, bumalik ka na sa Panginoon. Kasi nung isang araw nun na nagtaon ako sa kanya na ganito yung pinagdadaanan ko ngayon.
ganito yung kalagayan ko ngayon na nangyayari sa buhay ko. Pero isang unbeliever yun din na nagsabi sa akin na bumalik ka na sa Panginoon. Nakaya sa Panginoon, nakaya sa isang unbeliever niya na nagsasabi sa akin ayun, salamat sa Panginoon na talaga kung may takot ka sa Panginoon, kung talagang ligtas ka, babalik ka talaga sa Panginoon. At babalik ka sa presensya ng Panginoon. Yan, maraming salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin para sa ating pagbibigay. Tayo po'y panandalian. Yumuko, pumikit para kapaggalang sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na sa langit, makapangyarihan sa lahat, O Lord. Maraming salamat po Panginoon sa araw na ito, sa mga oras na ito, Lord. Na nilagay mo po kami sa tamang oras, Panginoon. Na nandito po kami ngayon sa iyong tahanan, Panginoon, Lord. Na muli mo kayong nagtipon-tipon, Panginoon. Upang makapakinig muli sa iyong mga salita, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, na binigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, na ang aming puso, Panginoon, na dito lang po patungo sa iyong tahanan, Panginoon, sa inyo, Lord. Makinig po kami muli sa iyong mga salita, Panginoon, na ito po ay nagpapalakas ang aming mga spiritual, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, Lord. Salamat po sa mensahe na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord, na ito po naging blessing po sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kayo, Panginoon, na ito po ay may apply po namin sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. Salamat, Panginoon, na isa po sa amin dito na nag-backslide, Panginoon, at muli po pagpapalagi sa inyo, Panginoon, sa iyong biyaya, O Lord. Salamat po, Panginoon, at sa pag-iingat po sa amin, Panginoon, at sa kahapon, Panginoon, sa aming biyaya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat po sa amin, O Lord. Wala po nangyari sa amin, Panginoon. Nandun po yung pag-iingat po sa amin, Panginoon, na nakarating po kami ng ligtas, maging nakauwi kami ng ligtas, Panginoon. Salamat, Panginoon, pagkatulad pa po nag-ingat sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Bastasan niyo po ang aming pagbibigay, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay magbigay po namin na may kasiyahan, kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga blessing, biyaya namin na tamo sa araw-araw, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ang meron tayong, Panginoon, ay babalikan po sa namin sa inyo, Panginoon, sapagkat anong meron tayong, Panginoon, ay nanggagaling po sa inyo, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, tawarin niyo po kayo, Panginoon, sa anong pagkukulang sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming pagkakasala, Panginoon, patawad po sa aming mga iniisip, pagkit sa aming mga salita, Panginoon, pagkit sa aming gagawa, Panginoon. Tawad po, Panginoon, na kung minsan ay kami po nagsunungaling sa inyo, Panginoon. Alam po, Panginoon, kayo po ang nakakita sa aming mga nagawang kasalanan. Ito po, Panginoon, ay iniingit po namin ito ng tawad sa inyo, Panginoon. Nanggaling po sa iyong mga puso, Panginoon. Patawarin niyo po kayo, Panginoon. Namin po na yung Panginoon nagkasala. Salamat po, Panginoon. Kumain sa langit, nagpapasalamat sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, tayo po ay Awit and thank you, Lord, for saving my soul. Ready, sing. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me